Pumunta po kay Ate LB, at saka kay Kuya Renji, para magpa-vlog. Para humingi po ng tulong po sa inyo, mga kapams. Hindi po ako nagsisinungaling, parang awa nyo na po. Kawawa po mama ko eh. Yun na po mga kapams. Masabi ko po sa inyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung nagpupunta sa check-up, madaling araw pa lang nakapila ka na. Hindi mo ba napicturan? May phone ka, pinicturan mo ba, binidyo mo yan? Hindi, nakalimutan ko na i-picture eh. I-video pero talaga totoo eh. Makikita mo naman doon pag pumunta ka eh. Ang reaksyon ni nanay nung nakita niyo yan? Parang na ano, natatameme, parang na ano, parang mga ganun. Parang nag-iisip, parang umiiyak. Bakit nangyari sa akin yun? Sa tagal ng ano, bakit wala naman nangyari sa akin? Bakit gano'n nangyari? Baka lagi kayo nagugutom o narilipasan ng gutom, pwedeng ulcer o ano, huwag naman sana. O minsan na, nalilipasan ng gutom eh. Sabi, baga raw eh. Sa bagay, mali naman tayong mag-isip agad-agad hanggat napa-check up ka na ng gamot. Siyempre, sa pangailangan nyo rin mag-ina. Kasi may kanya-kanya tayong buhay. Ano nararamdaman mo ngayon? Parang ano eh. Kaya na kasi nagdudumi ako te. Eh, lalabas na. Hindi, yung sikmura mo, maliban sa pagdumi, anong nararamdaman ng sikmura mo ngayon? Normal naman. Normal naman yung parang likod ko, parang nandun na sakit. Bakit? Nangangawit. O, kasi nga, yun yung posisyon ng tulog. Kaya nakatulog ka naman na maayos, wala kang puyat. Mga alas 12 te. Mga alas 10, alas 11, tulog na ako eh. Alauna. Hindi ka na pupuyat. Oo. Bakit ganun Hindi kasi? kaya nakakain ka ng ano, ng luma ng pagkain na pwedeng sinasabi lason sa pagkain o food poison kung tawagin. So yung nangyari po ito, yung sinabi ko po si kaganina, Oh. yung cup noodles na ano, batchoy, Oh. yung parang bulalo, yung batchoy yun. Oh. Eh, bumibili naman ako yun, kinakain ko yun, tapos yun, puti. Oh. Chipe, kinain ko chipe. Oh. Yun, yun ang nangyari. Ayun, puro ano, junk food. Opo, yun yung po nangyari. Tapos betchin. Pero ayoko pa rin mag-isip kung ano man ang naging dahilan. Pero pag napacheck up ka, tatanungin ano ba kinain mo, anong ginawa mo, anong ininom mo. Ininom ko, ano yung parang bumibili ka ng tubig. Malamig. Malamig. Oo, malamig. Gutom na gutom ka, tapos biglang malamig. Medyo ibang usapan din yun. Nabibigla yung sikmura mo, nalamigan. Pero ibang usapan kasi ang dugo eh, kaya dapat mag-check up talaga. Sabi yun, nasugatan daw yung lamunan ko. Hindi natin alam, pero marami, kalahating baso sabi mo. Mga 1/4. 1/4. Mga mga 1/4. Oo. Tapos, Buo-buo. iba basa, iba buo. Kung nangangati dito, tapos pag umatake na kating-kati, dura na dura ako, dumadami yung dugo. Pero pag wala naman na, kaya nangyari, sumasama yung dugo. Tagal namin doon. Una, 2 buwan. Ngayon, 2 buwan. Ngayon nangyari, Hindi kayo tumira doon ka na kuya? Ang binigay na bahay? ay doon po sa ano, kila Damulag. Oo, hindi na kayo tumuloy. Hindi na tumuloy po kami doon kasi medyo mayroon daan eh. So wala na. Wala na. Balik kayo dito. Puti. Ano sabi ni kuya? Parang wala naman kasi kilala na niya yung galing ko eh. Kaya parang ano, sa iba na siya nagbablog ano, nakapokus. Kasi ang arte ko lang, arte kita ako. Binigyan na nga ako, parang iniwan ko pa. Tatapatin kita ha. Maganda pag-uusapan natin yung ano mo, kalagayan mo. Wala tayong sisisihing iba, Kuya Jonathan, kundi ang sarili mo. Alam ko na sa kalagayang ano ka ngayon, mahirap, no? Pero gusto ko lang maisip mo, kung hindi ka magbabago, lalo kang mahihirapan. Tama po yan, kung laging po ganyan. Mga mataas ang taon nito pati dati. 2024 natapos ang taon ganito pa rin. Ngayon 2025, kung natapos taon 2 na. Taon ganito pa rin. Ipangatlo, ganito pa rin. So, kung kasi wala pagbabago. Pakinggan mo ako. Sa naalala ko, ng mga araw na pinapakinggan mo sa ate kuya, nasabi ni ate kuya, Jonathan,
punta ka rito, mayroon tayo extra, work, ganyan, may extra na trabaho. Halimbawa, yung pagbili nyo ng lupa, bili kayo lupa para sa halaman, nalala mo yun? Mabuti. Oh, punta ka rito sa bahay, linis ka ng bahay, punas-punas ka naman. Oh, Jonathan, maligo ka para gwapo-gwapo ka. Jonathan, pagupit ka, nagpagupit ka din. Napupuna mo pagka sumusunod ka, maganda yung nangyayari sa'yo. May kakakwenta. Kapag hindi ka sumusunod, walang kwenta. Oh. Napansin mo, pag sumunod ka, napapabuti ka. Pero pag di ka sumusunod, lalo ka nagiging kawawa. Mabuti. So, anong pipiliin mo? Susunod ka na ba o hindi? Pero sa mama ko kasi, dapat siya kausapin, hindi ako kasi. Kakayahan si nanay magdesisyon, Jonathan. Ikaw na magdesisyon ka na. Kung hindi mo pa rin kaya magdesisyon, ibang tao na magdesisyon. Wala na kayo magagawa, pero sa'yo na si nanay mong kunin. Ako, pag magka-oras ako, i-report ko kayo. Pasensyahan tayo, sasabihin ko, wala na magdesisyon sa mag-inang yan. Kunin niya na po yung nanay para maalagaan. Huwag ka magagalit sa akin kung mangyari yun. Unahan na kita. Kung mangyari yun. Kasi kailangan ng oras yan eh. Ibig sabihin, mas gusto natin mapabuti si nanay mo. Kaya mangyayari yun sa hinaharap. Hindi natin alam kung kailan. Kasi kailangan ng oras eh. Kasi kahit ako may mga personal din akong ginagawa. Pero kung ayaw mo na mabago yung buhay mo, ganyan ka na lang. Lalala ng lalala yan. Kung hindi ka susunod sa sinasabi sa'yo. Ito pang isa, kung hanggat may tao pang magpapayo sa'yo, paano kung wala na? Paano kung mawalan na sila ng ganang magpayo sa'yo? Kasi paulit-ulit yung tigas ng ulo mo. Paano kung wala na mag-vlog din sa'yo? Kahit anong katok mo dyan, magpintuhan na tayo rito, walang camera. Eh di hindi malalaman ng mga kapamsyong kalagayan nyo kasi ang tigas ng ulo mo. Hanggat may tao pang gumagabay, nagpapayo sa'yo, papakinggan mo. Kasi baka isang araw wala na. Tapos mawalan ka na ng pag-asa talaga at wala na talaga ang tutulong sa'yo. Gusto mo ba yun? Ayoko lang po. Saka Baka naman nagbabait-baitan ka lang kasi kailangan mo ng tulong ngayon. Pero pag wala ka, pag okay ka na naman, hindi mo na naman sinusod, tigas ang ulo mo. Pag nasa kabilang camera ka na naman, galit ka na naman sa akin, galit ka kay kuya mo. Hindi ka lang mabigyan siguro ng konting tulong, galit ka na naman. Hindi man ako ganun po rin. Pinapaisip ko lang sa'yo na kung hindi ka makikinig, iiwanan ka ng mga tao nagpapayo sa'yo. Wala nang iba-vlog na Jonathan. Wala na. Kahit anong pilit mo, pwede ko i-close yung camera na magkwentuhan lang tayo rito. Pero ang kakayahan namin may limitasyon. Pero hindi ka na rin maririnig ng kasama. Totoong buhay ito, Jonathan, hindi puro vlog-vlog ha. Hindi puro video-video. Yung buhay mo, lalo yan, pumapayat ka na, may sakit ka pa. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sino ba naman ako sa'yo? Hindi naman tayo magkamag-anak, Jo. Pero naging magkaibigan tayo. Nagkasama tayo ng maraming panahon. Kaya kinoconsider ko yon na mapataalahanan ka. Ma-remind. Paano ba yung ma-remind? Maipaalala sa'yo na kapag sumunod ka, mapapabuti ka. Jo? Pero kung di ka susunod, babrasuhin ka na namin. Ano ibig sabihin na babrasuhin? Jonathan? Pero tayo na. Pero sa'yo kakabuti. Kakabuti na. Hindi kita gagamitan ng kamay na bakal. Tawang lalapit sa'yo para hawakan ka na, para sumunod ka lang. O mapabuti lang kayo. Tigas ang ulo mo, Diyos. Pero willing ka na magpa-check up. Kasi nanay, DSWD na. May proseso pa naman yun. Hindi naman agad-agad kukunin mama mo. Kasi kailangan mo magpagamot. Kapag-check up ka nga eh. Kuha mo dyan. Halimbawa, maasikaso na yung kagayang sabi. Hindi naman kukunin yun ngayong araw. Ayusin pa yung mga papel nun.
Kailangan mo lang yan sa sarili mo at mapapaisip ka na ay mas mabuti maalagaan si nanay na maayos. Tama ba? Tama po sa ano, pangalagaan ko mama ko sa balidi. Ako papatid na rin po. Yun po mga kapam. Yun po, parang maraming salamat. Hingi po ko ng tulong po sa inyo mga kapam. Hindi po ako nagbibiro, totoo po ito. Seryoso na po ako. Wala po eh. Nangyari po yan eh. Wala po akong magagawa eh. Wala naman nangyari sa akin yan. Tagal na. Bilang mga kapams po, may hingi po akong tulong. Parang awa niyo na po. Matulungan niyo po ako. Kami po ni mama ko. Yun lang po mga kapams. Ano, may tanghalian kayo ngayon doon? Okay naman. May pera kayo ni nanay mo ngayon? Saan kayo nakakuha ang pera? Pinagay mo ng hapon. Ah, Isim Caloocan. doon sa kanakuya. Pagbalik mo sa inyo, picturean mo, videohan mo. Parang naburan na rin ito eh. Pero yung iba rin hindi pa. Kung ano yung maabutan mo, videohan mo. Pagka nangyari uli yan, videohan mo, picturean mo. Kasi pwedeng gusto rin makita ng doktor. Kasi gusto niya makita yung sample. Okay. Ngayon, binibigyan na kita ng bilin ha. Kasi magpapacheck up tayo. So gusto niya makita yung tsura ng dugo din. Ganun kasi pag nagpapacheck up. At hindi masakit magpa-check up ha. Natatakot ka ba? Hindi na po. Okay. Nangyari na po yan. Hindi na ako natatakot eh. Okay. Mas natatakot pa ako sa ganyan eh. Hindi ko, pag natataranta na ako, di ko alam gagawin ko eh. Totoo naman, naiintindihan kita sa tarantang sinasabi mo. Niliribis ako. Siyempre, di mo alam anong mangyari sa'yo, di ba? Pagkatapos bakaka mahilo ka, matumba ka, sinong pupulot sa'yo, di ba? Pero hindi naman puti. Nakakaya ko tatagan. Yung ito puti, umaano, bumabal. Tumataas parang brok. Gumaganon, brok. Pero na nababara, parang namumumog ka dito. So, pag nangangati siya, parang kinampong niya naman, dura ako yung konti. Sunod-sunod na, yung lumbas ng dami ng dugo. Dati naman, hindi naman puti. Hindi, dati. Iwan ko bakit nangyari yun. Sinabi ko nga sa kakilala ko eh. Pa-check up daw ako eh. Kaya ano naman sa atin yun eh. Hindi ko alam kung iniiwasan ako. Iintindihin mo na lang yung parting yan. Iintindihin mo na lang at wala kang dapat na maging galit ka ni naman. Kasi lahat naman ang nangyari sa'yo, paggagawan mo din. Naintindihan mo kung bakit hindi ka na hinaharap ng tao, kung bakit nilalayuan ka na. Dahil nung una na sila ang lumalapit sa iyo, matigas ang ulo mo. Ngayon, ikaw lang may kailangan, mahirap yung proseso na maibalik mo uli yung tiwala, no? Ay yung pagkakataon na ibibigay sa'yo, natanggapin ka uli. Hindi natin alam ha, hindi natin alam yung pag-iisip ng tao ha. Basta walang galit.